Welcome to my page. Si Mr. Do It at Your Own Risk ay nandito para magbahagi ng kaalaman sa inyo. Please don't forget to follow, like and share my videos for more. Good morning mga kapitbahay. Welcome sa isa na namang bagong video tutorial. Sabi ko nga, do it at your own risk. Okay, so another tutorial na naman. So ang tutorial na ito ay tungkol sa paggamit ng mail merge sa paggawa ng certificate. So ito yung isang madaling paraan para makagawa tayo ng certificate, lalo na kung marami tayong bibigyan ng certificate. So kung maraming pangalan at itatay pa natin isa-isa, so medyo matagal din siya. So itong tutorial na ito ay para mas mapadali yung pag-input ng pangalan sa certificate. Lalong-lalo na kung meron naman tayong list na soft copy na pwede nating gamitin. So simulan na natin. So meron ako ditong example. So ito yung aking dinownload na layout ng certificate. Galing lang yan sa Canva. So una, maglagay muna tayo ng text box. Okay? So punta tayo sa insert, tapos text box. So mas maganda kung i-draw lang natin text box. So click natin itong draw. So pagka-draw natin text box dito sa lagay ng kanyang pangalan, mag-type tayo dyan ng example ng pangalan para makita lang natin ng mabuti yung layout kung nakagitna ba siya. For example, Juan Mercado. Okay, so dyan na rin natin i-layout yung text na gagamitin natin. So for example, gamitin na lang natin text dyan ay Calibri na lang. Calibri light. Okay, so mapapansin nyo maliit pa siya. Lakihan natin ng konti para mas maging visible siya. Yan, okay na siguro to. Para hindi siya masyadong malaki. Okay, so mapapansin nyo na wala yung guhit sa likod at meron pa siyang outline dito sa kanyang gilid ng text box. So para alisin yan, punta lang tayo sa shape format. So pagpunta na ng shape format, punta tayo sa shape fill. Select natin yung no fill para mawala yung white background niya. Then sa shape outline, punta tayo dito sa no outline din para mawala yung kanyang outline. So yan, wala na siyang outline. So i-bold muna natin siya para mas maganda yung pagkakalagay ng pangalan. So naka-bold na siya. Pasensya na, medyo maingay ang mga motor na dumadaan dito sa amin. Okay, background na lang yun. Okay, so meron tayong template ngayon ng ating certificate. So paano natin yan lalagyan ng mas madali kung marami tayong pangalang ilalagay? So dito pumapasok yung paggamit ng mail merge. So kailangan din natin gumamit ng Excel. Yan, Excel. So meron na rin ako dito ng example ng mga random names. Okay, so nakalagay lang dyan, may comma pa rin yung tulad ng ginamit ko nung nakaraan. So hindi ko na lang babaguhin. So yan, napakarami, 50 names yan. Okay? So, pag meron tayong datang ganito ng mga ilalagay natin pangalan doon sa certificate, mas maganda. Mas madali. So, una, lagyan natin siya ng label sa taas. Kailangan merong label sa taas. So, ilalagay natin ay names na lang. So, pag may label ng ganan, meron na siyang reference din kung saan kukunin yung mga pangalan. So, save lang natin. Then, i-close natin kasi pag hindi natin siya kinlose, may possibility na hindi ma-open ng Word application natin itong file na ating gagamitin as reference ng data ng mga pangalan na ilalagay dun sa certificate. So i-close muna natin yan pansamantala. So nandito siya. Yan, how to use mail merge ang kanyang file name. So punta tayo dito sa certificate ulit. So, click natin itong text box. Yan, click lang natin siya. Punta tayo dito sa mailings. Okay? Mailings tab.
Then, punta tayo dito sa, so select recipients pala, select recipients. Okay? Tapos, punta tayo dito sa use an existing list. Okay, click natin yung use existing list. Tapos, punta lang tayo kung saan nakasave yung ating file, yung Excel kanina. Kung saan tayo kukuha ng data para sa mga pangalan ng ilalagay dito sa certificate. So, siya yung nakasave sa desktop. Ang file name niya ay how to use mail merge for certificate. So, select lang natin yan and then open. Okay, so pagka-open natin yan, naka-highlight na yung sheet 1 kasi sa sheet 1 naman nakalagay yung data kanina. So, i-okay lang natin. Okay, so click OK. So, pagka-click natin ng OK nun, hindi pa siya nag-a-appear dito. So, para mag-appear yan, delete muna natin itong pangalan ni Juan Mercado. So, delete natin siya or erase natin. Punta tayo dito sa Insert Merge Field. So, select natin yung names kasi sabi ko nga kanina, ito yung magiging reference ng ating text box. Ano yung sa mail merge natin kung saan kukunin yung mga pangalan. So, lahat ng nasa ilalim ng names na pangalan, yun yung kanyang i-insert dyan. So, mapapansin nyo yan, insert mail merge field. So, click natin yung names. So, mapapansin nyo, nagkaroon siya ng sulat sa loob, yung names na mismo, yung field na kanyang pagkukunan ng data. So, paano magiging visible yung mga pangalan nung nakalagay kayo dyan kanina? So, punta tayo dito sa ABC Preview Results. Pag kinlik natin yan, makikita natin yung mga pangalan. So, yan. So, pag click ko, nakita ko na yung mga pangalan. So, hindi natin kailangang maggawa ng multiple page para lamang makapag-insert pa ng panibagong pangalan. So, i-next lang natin yan, ito, page 2. So, nagbabago na kusa yung kanyang pangalan. Depende dun sa pagkakasunod-sunod nung nakatype dun sa Excel, yung ating reference. So, hanggang 50 yan, kung di ako nagkakamali. Okay, so ayan, ang daming pangalan yan. So, kung ganyang karaming pangalan ang itatype mo, ubos oras yan paglalagay ng pangalan dito sa certificate. So, gamit yung mail merge, mas pinapabilis nito yung ating paggawa ng certificate. So, iwas sa ubos oras, less hassle kung baga. Okay, so nag-appear na yung pangalan dito. So, paano nga ba natin gagawin kung ipiprint natin na siya ng sabay-sabay? So, kailangan ba i-print natin siya isa-isa, ililipat natin, tapos Control P. So, matagal pa rin siya, So, meron pa diyang paraan para ma-print natin siya ng sabay-sabay rin, So, punta lang tayo dito sa Finish and Merge. So, click natin itong Edit Individual Documents. And then, click natin itong All. So, okay lang natin yan. So, mag-a-appear yung bagong Word. Magpapapag na bagong Word document kung saan isa-isa na siyang nakalagay yung pangalan at bawat certificate template. So, lahat yan ay meron ng pangalan. So, yan ay 50 pages. So, lahat ng pangalan na nandun nakalagay nating Excel sa ating source, nakalagay na rin dyan automatically. So, ganun lang kadali para makapaggawa tayo ng certificate. Iwas hassle, mas mabilis at mas madali. Lalo-lalo na kung rush yung ating gagawing certificate. So, makakatulong to sa ating mga kaguruan. Para mas mapadali ang ating trabaho. So, yun lamang at maraming salamat. Thank you for watching. Kung may natutunan ka sa video ko, please don't forget to follow, like and share my videos para sa mas maraming useful tutorial. Sabi nga nila, sharing is caring. God bless.